Magandang gabi po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Itong kakaibang experience ko ay nangyari noong 2013. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari. Pero hindi ko talaga siya makalimutan, kaya binahagi ko dito. Sana po ay ma-narrate sa inyong channel. Omar na lang po ang itawag niyo sa akin. Nakasakay ako noon sa motor ko at pauwi na galing trabaho. Binabaybay ko noon yung kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue sa Parañaque. Nung makarinig ako ng sunod-sunod na busina. Pagtingin ko sa side mirror ko, trailer truck ang papunta sa direksyon ko. Nawalan yata ng preno. Kaya naman kumabig ako pakaliwa para makaiwas doon sa truck. Pero nahuli ako ng kabig dahil naalala kong nahagip ako ng truck at tumilapon yung motor ko. Kasabay ng pagtilapon ng sinasakyan kong motor ay yung paghampas ng katawan ko sa island. Damang-dama ko yung pagkabali ng mga buto ko sa katawan. Bago ako tuluyang mapapikit ay napatingin ako sa langit. Naisip ko yung asawa at anak kong maiiwan. Sabi ko sa sarili ko ay ayaw ko pang mamatay. Hindi pa ako handa. Sabi ko wag muna. Bago tuluyang mawalan ng malay ay narinig ko pa yung mga usapan ng mga tao sa paligid. Tumawag daw ng ambulansya. Kawawa naman daw ako. Wag daw patatakbuhin yung driver ng truck. Nung magmulat ako ng mata, nagulat ako sa nakita ko. Binabaybay ko na naman yung kahabaan ng Dr. A. Santos Avenue. Hindi ako makapaniwala kasi papanong nangyari yun kung patay na ako. Inuulit ba talaga ng mga namamatay yung kanilang kamatayan? Lalo na kung biglaan. Ang saklap naman pala kung ganoon. Bago ko pa marinig yung sunod-sunod na busina, ay tumingin agad ako sa side mirror. Malayo-layo pa yung trailer truck. Kumabig agad ako pakaliwa. Sir Neb, nailagan ko yung kaskaserong truck. Kahit galos, wala akong natamo. Tumingin ulit ako sa langit. Nagbabaka sakali ako na nagbibiro lang yung Panginoon at biglang magsasabi na totoong patay na ako. Wala naman akong boses na narinig, kaya naman pinagpatuloy ko lang yung pagmamaneho pa uwi sa bahay. Nung makarating ako sa bahay ay hindi pa rin nawawala sa isip ko yung kilabot. Alam kong namatay ako. At kung hindi ako papansinin ng asawa at anak ko kapag pumasok ng pinto, ay matatanggap ko. Pero nung buksan ko yung pinto, ay sinalubong agad ako ng anak ko. Niyakap ko siya ng mahigpit, pati na rin yung asawa ko. Hanggang ngayon, Sir Neb, ay iniisip ko pa rin kung pinakita ba sa akin yung aksidente para maiwasan ko o talagang nag-reset yung aking kamatayan. Siguro sinwerte lang ako. Awa ng Diyos ay naiwasan ko yung kamatayan ko. Nangyari ito nang minsang magbakasyon ako sa kamag-anak namin sa Iloilo. Jess nga po pala ang pangalan ko. 19 years old at sigurado akong hindi pa nag-uulyanin. Pet lover si Tita Jeng. Meron siyang 5 aso at 3 pusa sa bahay niya. Ayaw niya din daw kasing mag-anak at mag-asawa dahil sakit lang sa ulo. Kaya nag-focus siya sa pag-a-adapt ng mga stray dogs at stray cats. Noong time na ito, iniwan ako ni Tita Jeng sa bahay at sinabihang pakainin yung mga alaga niya sa tamang oras. May pupuntahan daw kasi siyang reunion at baka gabi na makauwi. Dahil masunuring pamangkin, ay sinunod ko yung bili ni Tita Jeng. Una kong pinakain yung mga pusa kasi masyadong masusungit. Nung mga aso na ang pakakainin ko, nagtaka ako dahil may kulang na aso. Imposible na magkulang yung aso kasi nasa iisang kwarto lang ang 5 aso na pakakainin ko. Kaya nga po pala pinagawa ng sariling kwarto ni Tita Jeng yung mga aso dahil may isa siyang alaga na hit and run dati. Ayaw na raw niyang maulit yung ganoong kamatayan ng mga alaga niya. Kaya nagpagawa siya ng kwarto para lang sa mga ito. Kilala na ako nung 5 aso. Kilala ko na rin sila. Kaya naman tinatawag ko yung asong nawawala. Mickey, sigaw ko. Pinangalanan kasi sa iba't ibang pansit yung mga aso.
walang lumapit. Kaya naman inulit ko yung pagtawag. "Mickey, kakain na!" Nung may lumapit na aso ay nanlaki yung mata ko kasi isa itong Shih Tzu. Wala namang ganoong aso si Tita Jeng kaya nag-alala ko na baka aso ng kapitbahay. Tinawag ko ulit si Mickey pero yung Shih Tzu talaga yung lumalapit. Kumakawag-kawag pa yung buntot at lawit yung dila. Naawa ko kaya pinakain ko na habang tinatawag pa rin si Mickey. Nung hindi lumabas si Mickey ay chinat ko na si Tita Jeng. Lumabas ako saglit ng kwarto. Tinanong ko kung dala niya ba si Mickey at kung kanino yung Shih Tzu na pumasok sa kwarto ng mga aso. Anong Shih Tzu raw? Picturean ko raw yung aso. Pagbalik ko sa kwarto, napamulagat ako. Wala na yung Shih Tzu. Ang naroon ay si Mickey. Sarap na sarap doon sa pagkain na binigay ko doon sa Shih Tzu. Sinubukan kong hanapan ng sagot yung pagpasok ng Shih Tzu sa kwarto. Pero walang ibang daan, Sir Neb, kundi yung pintuan papasok sa kwarto ng mga aso. Wala rin sa mga kapitbahay ang nagmamay-ari ng Shih Tzu. Talagang nilibot ko yung buong barangay at nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Pero hindi ko talaga nalaman kung saan nagpunta o kung saan nanggaling yung asong yon. Kwento ito ng dati kong katrabahong itago na lang natin sa pangalang Sam. Maayos naman siya at disenteng tao, Sir Neb. Madalas ay packed lunch ang baon niya na hinahanda raw ng misis niya para sa kanya. Wala akong maalalang bisyo ni Sam. Hindi ko siya nakitang nanigarilyo at kapag niyayaya sa inuman ay sumasama naman. Pero una ring umaayaw at umuuwi. Wala raw siyang kaaway at hindi rin mariringgan na nagsasalita ng masama laban sa ibang tao. Hanggang sa isang araw ay kapansin-pansin ang naging pananamlay niya. Nakikipagbiruan naman at nakikipag-usap pa rin sa amin. Pero hindi na kagaya dati. Para siyang nagmamasid lang at nag-iisip ng malalim. Kaya kinausap na namin. Sabi ni Sam ay may nangyari sa kanya na sa pakiramdam niya ay nakaapekto sa kanyang pag-iisip. Ayon sa kanya, noon daw nakaraang off niya ay nagtanghalian silang mag-anak sa isang sikat na fast food. Habang kumakain ay bigla siyang nagkaroon ng napakalakas na pakiramdam na kailangan niyang magbanyo. Hindi naman daw siya nadudumi o naiihi, Sir Neb, pero nagpaalam pa rin siya sa mag-anak niya na magbabanyo saglit. Para daw siyang hinihila sa banyo, kaya nagpahila naman siya. Pagpasok niya sa CR ay humarap siya sa salamin at nanibago siya sa mukhang nakikita niya. Hindi raw niya makilala yung sarili niyang muka kaya tinapik-tapik niya yung sariling pisngi. Bigla raw ay umalon yung salamin na para yung tubig na kinawkaw. Natakot siya pero hindi agad nakatakbo dahil na-estatwa na siya sa takot. Nung umistedi na uli yung salamin ay nakita niya muli yung sariling mukha niya. Nakahinga siya ng maluwag dahil nakilala na niya yung sarili niya. Lumabas siya ng banyo at dumiretso sa pamilya niya. Doon daw ay nakaramdam siya ng pagkailang sa asawa niya at sa mga anak niya. Nakikilala naman daw niya ang mga ito pero may pakiramdam siya na ibang tao na ang mga yon. Nung ilibot daw niya yung paningin sa paligid, parang nasa ibang lugar siya. Ganoon pa rin naman ang ayos ng fast food sa pagkakaalala niya. Pero pakiramdam daw niya ay first time niyang makapasok doon. Mas malala pa raw noong lumabas na sila. Pakiramdam daw niya ay dayo lang siya sa kinaroroonan nila kahit pamilyar naman siya sa buong paligid. Gulong-gulo raw siya sa kakaiba niyang pakiramdam kaya umabsent siya kinabukasan. Nagpa-check up si Sam at normal ang resulta ng lahat ng test sa kanya. Napilitan siyang bumalik sa trabaho kahit pakiramdam niya ay nasa estrangherong lugar siya. Kahit daw sa amin ng mga katrabaho niya ay hindi siya komportable na makipagkwentuhan dahil parang hindi niya kami nakikilala. Napilitan lang daw siyang magkwento dahil
Hindi na niya makimkim sa sarili niya ang nararamdaman niya. Pinayuhan namin si Sam na magpa-check up sa psychologist o kaya sa neurologist. Sinunod naman niya yon, Sir Neb. Pinaalam na rin daw niya sa asawa niya yung nangyayari sa kanya at suportado siya nito sa pagtuklas sa kung anumang karamdaman ng tumama sa kanya. Isang buwan na nagpabalik-balik sa psychologist si Sam, pero wala raw itong naibigay na malinaw na sagot tungkol sa pinagdadaanan niya. Naguguluhan na rin kami kay Sam nung time na yon. Paano kasi ay may mga hinahanap siyang tao na katrabaho raw namin pero hindi namin nakikilala, o kaya ay mga lugar na binabanggit niya na hindi rin namin alam. Katagalan ay nag-resign si Sam at ang huli kong balita ay sa albularyo na sila nagpapagamot dahil sa kakaiba niyang kondisyon. Nagsimula lang naman ang lahat ng yon doon sa sinasabi ni Sam na matinding urge niya na pumasok sa banyo kahit hindi naman siya naiihi o nadudumi. Sabi ng isa kong katrabaho, parang isang gadget itong si Sam na may mga naburang mahalagang files kaya hindi tumutugma sa mga naiwang files ang alaala niya. Parang may naglaro ng isipan niya. Ang huling balita namin kay Sam ay yun ngang nagpa-albularyo siya. Nasagap namin ang balita na yon sa isa ring katrabaho na nakatira malapit sa kanila. Pero pagkatapos noon, Sir Neb, ay wala na kaming alam sa nangyari sa kanya o sa pamilya niya. Sabi ng ilang kapitbahay ni na Sam, nung magtanong sa kanila yung katrabaho namin, bigla na lang nawala yung mag-anak sa bahay ng mga ito at dala nila lahat ng gamit. Walang nakapansin kung kailan sila umalis, which is napaka-imposible raw dahil 24/7 na may tao sa kalye nila. Para lang silang biglang naglaho sa mundo. Kahit mga kakilalang kamag-anak ni na Sam ay hindi na rin namin mahagilap. Palagay ko, Sir Neb, hindi lang yung karanasan ni Sam ang kakaiba dito, kundi yung buong existence ng pamilya niya. Good evening po sa lahat ng mga kapasta. Hindi po masyadong nakakatakot itong kwento ko, pero masasabi kong weirdo at kakaiba. Ako nga po pala si Noriel, 28 years old. Ito pong kwentong shinare ko ay nangyari noong 2013. Sana po ay mailagay sa channel nyo. Maagang namatay si Papa, Sir Neb. Kaya naman lahat ng regalo ni Papa kay Mama ay talagang pinahahalagahan niya. Kapag may nawawala sa mga gamit niya ay pinagbibintangan agad kami at pinagagalitan. Sa lahat ng mga regalong bigay ni Papa kay Mama ay yung gintong kwintas na may ruby pendant ang pinakamamahal ng mama namin. Peke naman yung ruby pero totoong ginto yung kwintas. Kapag may mga espesyal na okasyon, family reunion, Pasko, binyag, kasal o kahit anong okasyon na dapat magbihis ng maayos, ay sinusuot ng mama namin yung paborito niyang kwintas. December nun, makikipagkita siya kila Tita Osang dahil kakain daw sila sa isang kilalang resto sa Rojas Boulevard. Nagpaganda si Mama. Ang tagal na humarap sa salamin. Sinuot niya yung paboritong kwintas. Hinawakan pa yung pendant. Tinanong niya ako kung bagay daw ba sa damit niya at sinabi kong oo. Nung papalabas na ng pinto si Mama, nagulat kami ni Kuya Rod. Sumigaw kasi siya. Nasaan na raw yung kwintas niya? Nasinagot ko naman na suot niya yung kwintas. Pero bakit wala raw sa leeg niya kung suot-suot niya? Pagkasabi niya noon ay lumapit siya sa amin ni Kuya Rod na abala sa mga cellphone namin. Sir Neb, pagkatingin ko sa leeg ni Mama ay wala yung kwintas. Kaya naman naging abala kami nung gabing yon. Hinanap namin yung kwintas ni Mama sa jewelry box. Wala doon. Kahit sa bag niya at pitaka, wala rin. Kahit sa mga lugar kung saan siya nagtagal ay hindi namin nakita yung kwintas. Buong paghahanap namin ay nakasimangot si Mama. Yung tipo ng simangot na nagpipigil ng iyak. Ayaw niya na sanang tumuloy sa pag-alis pero sinabihan namin ni Kuya Rod na baka magtampo si Tita Osang. Tumuloy sa pag-alis si Mama
Pinagpatuloy namin ni Kuya Rod yung paghahanap sa nawawalang kwintas. Nakita namin yung kwintas sa harap ng pintuan. Inisip namin ni Kuya na baka nahulog lang ni Mama. Pero tinanong ko rin siya kung bakit hindi namin nakita agad kanina. Hindi niya raw alam. Masaya kami ni Kuya Rod nang makita yung kwintas. Kaya naman tinabi na namin sa loob ng jewelry box. Pagbalik ni Mama ay nakaramdam ako ng matinding pangingilabot. Sir Neb, suot-suot niya kasi yung kwintas na pinasok namin sa loob ng jewelry box. Ang sabi ni Mama ay nakita niya raw yung kwintas sa loob ng bag niya noong naghahanap siya ng pamasahe pa uwi. Pagkasabi noon ni Mama ay tumakbo ako agad sa kinaroroonan noong jewelry box. Binuksan ko yung kaha. Wala yung kwintas na may ruby pendant. Hindi kami nakatulog ng maayos nung gabing yon. Hindi namin maipaliwanag kung papanong nangyari yon. Hindi ko makategorya itong kwentong binahagi ko. Baka kasi kwentong multo dahil sa kilalang haunted na lugar ang pinangyarihan nito. Kakagraduate ko lang noon ng college nung mag-apply ako sa isang call center company sa Star Mall, Alabang. Sa pinakatuktok ng Star Mall, Alabang ito located. Sa location kung nasaan yung mga lumang sinihan. Naalala ko nung time na mag-apply ako noon, may poster pa ng indie film na Hardinero. During interview ay nagpakilala sa akin yung HR. Tawagin na lang natin siyang Ma'am Annie. Nagkamayan kami bago yung interview. Nagpakilala ako nang sabihin ni Ma'am Annie na tell me something about yourself. Mega daldal ako noon, Sir Neb. Pa-impress dahil desperado na akong makahanap ng trabaho para makatulong agad sa mga magulang ko. Habang dumadaldal ako si Ma'am Annie naman ay pumipindot lang sa cellphone niya at hindi nakatingin sa akin. Tumigil lang siya sa pagpindot sa cellphone nung mabagsak ito sa sahig. Humingi siya ng paumanhin at dinampot yung cellphone. Pero nung mag-angat na siya ng ulo, ay ibang tao na yung nasa harapan ko. Sir Neb, isang lalaki. Wala na si Ma'am Annie. Hindi ko man nakikita yung mata ko. Pakiramdam ko noon ay nanlalaki na yung mga mata ko sa takot. Gusto ko nang umalis sa pagkakaupo. Kahit hindi na ako matanggap sa trabaho ay ayos lang. Nabawasan lang yung kaba ko nung magsalita yung lalaking nasa harapan ko. Pinauulit sa akin yung mga sinabi ko. Nung hindi ako magsalita ay tinanong ako kung ano raw ba ang problema. Para daw kasi akong nakakita ng multo. Nung sabihin yun ng HR ay kinuwento ko sa kanya yung nangyari. Sinabi niyang kanina pa raw kami nag-uusap at wala raw Ma'am Annie sa department nila. Nung marinig ko yon sa HR ay dali-dali akong tumayo. Lumabas ako ng pinto at tumakbo papalabas ng kumpanya. Pumasa naman ako sa interview. Mas hiring sila nung time na yon. Tinawagan pa nga ako pero hindi na talaga ako bumalik doon sa kumpanya sa sobrang takot ko. Hindi ko alam kung totoo ang mga pangyayari na ikukwento ko dahil yung mga nakakatanda lang naman sa akin ang nagkukwento nito. Ako kasi, Sir Neb, kahit sa akin daw nangyari ang mga bagay na ito ay wala akong recall ng maski kahit na alin dito. Feeling ko tuloy ay papasok ang kwentong ito sa glitch in the matrix. Lalo pa at may ambag dito yung mga taong pinaniniwalaang nanggaling sa isang secret government agency na siyang naka-assign para itago sa mga tao ang katotohanan sa mundo. Ewan ko lang po, Sir Neb at mga kapasta. Ika nga nila, take this with a grain of salt. Simulan ko na po ang kwento. Malapit sa Mount Manahaw ang dati naming tirahan. Doon ako nag-aral mula elementary hanggang high school. Hindi uso yung mga bakod-bakod doon sa amin. Hindi pa ganoon ka-modernize at wala pang mga dayo na nakakapasok sa kalye namin. Kaya safe kahit walang bakod ang mga bahay.
Sabi nila mama, may isang lumang bahay na walang nakatira na parati naming pinupuntahan at tinatambayan dahil ayon sa kwento naming mga bata ay may magic doon. Bilang malapit nga sa Mount Banahaw ang lugar namin ay inisip nila na baka nakakarating sa amin yung hiwaga ng bundok. Tuloy ay pinipigilan kami na pumunta roon. Pero tuloy pa rin kami sa pagdayo. Naririnig daw nila mama at iba pang magulang yung masaya naming halakhakan kapag naroon kami sa bahay na yon. Pag uwi naman namin ay basang-basa yung mga damit namin na para kaming naligo sa ilog. Ang kwento raw namin ay gumigewang yung bahay at pati kami ay gumigewang kaya kami nababasa. Hindi raw nauunawaan ni na mama ang kwento hanggang sa isang magulang ang nakapagsabi na na-describe ng anak niya kung ano ba yung gumigewang na sinasabi namin. Nawalan daw kasi ng signal yung TV ng kapitbahay namin na yon at nag-static yung TV nila. Tuwang-tuwa raw yung kalaro ko dahil ganoon daw yung nangyayari doon sa bahay na pinupuntahan namin. Pati raw kaming mga bata kapag nauupo sa harapan noong bahay ay nagiging ganoon din at nababasa kami. Lalo tuloy kaming pinagbawalan na pumunta roon sa bahay na yon dahil pinaniniwalaang may engkanto o maligno roon. Isang araw ay napansin ng mga magulang namin na may mga lalaking nagpupunta roon sa bahay. Kinausap kami saglit bago pinauwi sa kani-kanilang mga bahay. Magmula noon ay binakuran na yung bahay ng napakataas at halos araw-araw ay may mga lalaking nagpupunta roon. Yung bahaging yun ay naaalala ko pa, pero yung mga naunang sinabi ni na mama ay parang binura sa alaala ko. Eto pa, iwas na iwas kami sa bahay na yon at doon sa mga lalaki dahil nakakatakot yung itsura nila. Mga kalbo sila at walang mga kilay at pilik mata. Lagi silang may nilalabas na metallic na kahon doon sa bahay at parang ingat na ingat silang hawakan ng mga yon. Lagi silang nakasuot ng mga kasuotang pang-astronaut. Yun ang tawag ko noon. Pero napag-alaman kong hazmat suit pala ang mga yon noong nagkaedad na ako. Tapos sinuhubad nila at tinatapon agad nila yung mga yon sa trash bag. Ilang buwan din yata na pabalik-balik yung mga lalaking yon at wala silang kinakausap talaga sa mga residente sa lugar namin. Hindi sila sumasagot kapag may nagtatanong at hindi rin sila pinakikialaman ng mga pulis. Isang araw ay nagulat na lang kami na patag na yung dating kinatatayuan noong bahay. Wala nang bakas na dati ay may bahay roon. Lupa na lang talaga siya. Dahil sa nangyari ay parati akong inuusisa ni na mama. Ang iba ko pang kalaro ay tinatanong din ng mga magulang nila kung ano ba talaga ang meron sa bahay na tinatambayan namin dati. Pero wala nga akong maalala na tumambay kami roon. Sina mama na lang talaga ang nakakaalala, Sir Nep. Pati na rin yung mga magulang ng mga kalaro ko dati. Pero ako magpasa hanggang ngayon ay hindi na bumalik sa alaala ko yung mga kinukwento nilang yon. Experience ko ito noong nagtatrabaho pa ako sa isa sa mga building sa Makati. Sa trabaho kong yon bilang guard ay laging may bumabati sa akin. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Ernesto. Janitor siya sa building na pinagtatrabahuhan ko. Si Mang Ernesto ay maliit lang na tao pero masipag. Mga 5'2" ang taas, maugat yung braso, hindi pangit at hindi rin gwapo. Nasa 50 mahigit na yung edad at inuuban na yung buhok. May kadaldalan si Mang Ernesto kaya hindi rin nakakainip kakwentuhan. Isang araw na bigla na lang ako nung hindi ko na makita si Mang Ernesto sa building namin. Nagtanong-tanong ako sa ibang guard pero tinatawanan lang nila ako. Wala raw kasing Mang Ernesto sa building na yon. Ang kaisa-isang janitor daw na meron kami ay Estong ang palayaw at hindi Mang Ernesto. Kaya naman nagpasama ako sa kasamahang guard at tinanong kung nasaan yung Estong na sinasabi niya. Sinamahan niya ako kung nasaan yung janitor. Pinakilala niya ako kay Estong.
Sir Neb, nakaramdam ako na parang matagal na kaming magkakilala nung Estong. Nagkamayan kami. Tinanong nung Estong kung nag-uulyanin na daw ba ako. Kaya naghahanap ako ng Mang Ernesto. Sinabi kong meron talagang Mang Ernesto akong nakakakwentuhan at nakakausap. Sinabi lang nung Estong na kami raw ang laging magkakwentuhan. Wala raw ibang matanda sa building at siya lang daw ang janitor doon. Para patunayan kay Estong ang napagkwentuhan namin ni Mang Ernesto, ay sinabi ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Sa Ilocos nakatira ang pamilya niya. 52 years old at December 21 ang birthday. Sinabi ni Estong na napaghalo-halo ko raw ang detalyeng ikinuwento niya sa akin. Sa Iloilo daw ang probinsya niya at wala pa siyang pamilya. 25 years old lang daw siya. December 12 ang birthday. Pagkatapos noon ay binanggit niya naman ang mga nalalaman niya tungkol sa akin. Lahat ng sinabi niyang detalye sa akin ay nagtugma sa mga bagay na kay Mang Ernesto ko lang binahagi. Gumapang talaga yung kilabot sa katawan ko nung marinig ko yung mga sinabi ni Estong na Ernest pala ang pangalan. Pinagpawisan ako talaga ng malamig. Hindi na ako nakaimik nung marinig ko yung mga detalyeng yon. Nakikita ko pa rin si Estong kapag napapadaan ako sa building na yon sa Makati. Hindi na talaga bumalik yung Mang Ernesto na nakilala at naging kaibigan ko. Para bang nabura na talaga siya sa mundo. Peste ang daga sa buhay namin. Ang tatay ko namatay sa leptospirosis. Kinagat ng bubuwit ang baby ko. At madalas sirain ng mababait ang aking mga damit. Kaya naman bad trip ako kapag nakakakita ng mga daga. Napakaraming lason na ang natry ko para maubos yung mga daga sa bahay. Epekto lang saglit yung lason. Makakapatay ng 1 hanggang 3 daga. Pagkatapos ay mawawalan na ng silbi. Natututo siguro yung mga daga sa kamatayan ng mga kauri nila. Kaya naman nang mapikon ako ay bumili ako ng trap sa daga. Yung bakal na lalagyan mo ng masarap na ulam at papasukin na ng mga daga. Tapos makukulong na sila sa loob. Sa lahat ng pain sa daga at panghuli sa kanila, yung trap na yon ang epektibo para sa akin. Tinotorture ko pa yung mga walang niyang peste. Minsan nilulunod ko, kinukuryente ko rin o kaya naman ay sinisilaban ng apoy. Kapag galit na galit ako ay mas malala ang sinasapit ng mga dagang nahuhuli ko. Sinasaksak ko ng ice pick. Gustong gusto ko kasing naririnig yung iyak ng mga daga. Naliligayahan ako. Iniisip kong naigaganti ko si tatay. Isang beses sobrang natuwa ako. 2 malaking daga kasi yung nahuli nung rat trap. Ngingisi-ngisi yung mukha ko kasi marami akong naiisip na torture na pwedeng gawin doon sa 2 peste. Ang una kong ginawa ay kinuryente ko muna yung 2. Matibay pareho. Hindi masyadong tinatablan at napapalundag lang sila sa kulungan. Sumunod ay pinagsasaksak ko ng ice pick. Dut-dut lang ang ginagawa ko. Sumisirit yung dugo ng 2. Sa 2 daga ay 1 lang ang laging umiiyak. Yung isa matapang. Parang tinatanggap niya lang na mamamatay na siya sa kamay ko. Nung magsawa ako sa pagpapahirap sa 2 daga ay pinuno ko na ng tubig yung palanggana. Nilublob ko yung bakal na kulungan sa palangganang puno ng tubig. Pagkatapos noon ay hindi ko na binantayan dahil sigurado naman akong malulunod yung 2 daga. Pagbalik ko para tignan yung kulungan ay nangilabot ako. Kasi pag-ahon ko doon sa kulungan hindi na lang 2 daga yung nakita ko. Sir Neb, ang nakita kong daga sa loob ng kulungan ay hindi bababa sa 15. Talagang nagsiksikan sila doon na parang sardinas. Hindi ako takot sa daga pero nung makita ko yun ay talagang nangilabot ako. Lalo na nung sabay-sabay silang umiyak. Ang sakit sa tenga kasi sobrang lakas sa pandinig ko. Ang ginawa ko ay binalik ko sa tubig yung kulungan. Nagpasama na lang ako sa asawa ko kasi nga natakot talaga ako.
binalikan namin yung palanggana. Siya pa yung inutusan ko na iangat yung kulungan. Kasi talagang natakot ako nun. Nung dahan-dahan niyang iangat yung kulungan, ay nagkatinginan na lang kami. Kasi wala nang laman yung bakal na kulungan. Hindi ko alam kung anong maligno ang nantrip sa akin nung araw na yon. Pero ilang araw akong hindi nakakain dahil sa pandidiri doon sa nakita kong dami ng daga sa loob ng kulungan. Sir Neb, ito po yung kwento na ibabahagi ko sa inyo. Nangyari po ito noong 2018 at hanggang ngayon ay talagang bumabagabag pa rin sa isipan ko. Isang araw yon na naalimpungatan ako. Naamoy ko kasi yung iniihaw na liyempo ng kapitbahay ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Morgan. Yung usok ng liyempo pumasok sa bahay at masakit sa mata. Kaya pagsasabihan ko sana si Morgan na ibahin yung direksyon ng pagpapaypay. Nung lapitan ko si Morgan, ay sinabi niyang hindi niya pwedeng maiba yung direksyon dahil matatamaan daw ng usok yung sinampay ng kapitbahay namin. Gago ka pala eh. Bakit ka pa kasi nag-iihaw? Buti sana kung mamimigay ka ng liyempo. Gusto ko sanang sabihin yung mga yon, Sir Neb, pero nagpigil ako. Hinayaan ko na lang at binuksan ko na lang yung pinto ng bahay, pati na rin yung exhaust fan, para mailabas kahit papano yung amoy ng liyempo. Nakakagutom kasi. Ilang segundo ang lumipas, nawala yung usok sa loob ng bahay. Inakala kong tapos na sa pag-iihaw si Morgan. Kaya naman lumabas ako ng pinto para tignan at para makahingi na rin. Nung tignan ko si Morgan ay iba na yung ginagawa. Nag-aayos na ng motor. Yung bakas ng ihawan at yung amoy ng inihaw na liyempo ay wala na. Sandali kong naisip noon na baka nagdamot lang si Morgan, kaya niligpit agad yung ihawan. Nung tanungin ko siya kung nasaan na yung inihaw niyang liyempo, ay sinabi niyang wala raw siyang iniihaw. Kanina pa raw siya nag-aayos ng motor. Sinabihan ko pa na kapag may nakita akong inihaw na liyempo sa bahay niya ay akin na lang. Pero nanatiling seryoso yung mukha ni Morgan. Parang iniisip niya na nababaliw na ako. Nagkakamot ako ng ulo na pumasok sa bahay. Hindi ko maisip kung paanong nangyari na napalitan ng ginagawa ni Morgan. Mula sa pag-iihaw ay naging pag-aayos ng motor. Ang tanging pagkakapareho lang nung dalawang gawain ay nakaupo si Morgan. Hindi talaga ako mapakali noon, kaya lumabas ako ulit. Dire-diretso ako sa loob ng bahay ni Morgan. Nataranta pa nga yung asawa niya kasi dire-diretso ako sa kusina. Sir Neb, kahit inikot ko na yung buong bahay ni Morgan, ay wala akong nakita ni katiting na ebidensya na nag-ihaw si Morgan. Para akong mababaliw nung araw na yon. Muntik pa nga kaming nag-away ni Morgan, pero sa huli ay humingi na lang ako ng tawad sa kanya. Habang nasa bahay ay nagtataka pa rin ako kasi siguradong sigurado ako na nagkausap kami ni Morgan. At kitang-kita ko na nag-iihaw siya nung araw na yon. May kinuwento noon ng mami ko tungkol sa isang karanasan daw ni Lola sa Engkanto. Pero nung mapag-isip-isip ko yung mga detalye roon, ay na-realize ko na hindi kaya glitch in the matrix yun. Ganito po kasi, Sir Neb. Ikukwento ko at kayo na ang humusga. Leticia o Tikang ang pangalan ng lola ko na nakaranas nito. Noon daw ay pagtitinda ng kakanin sa harap ng isang elementary school ang hanap buhay ni Lola Tikang. Kahit noong mga apo na niya kami at pumepensyon na siya, ay hindi siya tumigil sa pagtitinda. Doon nangyari itong engkanto/glitch in the matrix experience niya. Meron daw isang batang lalaki na bumili sa paninda niyang sapin-sapin noong dalaga pa si Lola. Bali ang nagtitinda pa raw noon ay yung nanay ni Lola. Pumapalit lang siya sa pagbebenta kapag may ibang pinagkakaabalahan ng kanyang nanay sa bukid.
So meron ngang batang lalaki na 2 beses na nakabili kay Lola. Kakaiba raw yung suot na uniforme. Tapos meron daw siyang ID na laminated. Noong time na yun daw ay hindi pa uso yung laminated na ID. Kaya talagang tutok daw roon yung paningin ni Lola. Hindi na lang gaanong pinagtuunan ng pansin ni Lola dahil marami ring bumibili sa kanya nung araw na yon. Noong pangalawang beses na bumili yung batang lalaki ay nagkaroon ng pagkakataon si Lola na mabasa yung pangalan sa ID ng bata. Kakaiba rin daw at tunog Amerikano. Samantalang noong 1950s ay makaluma talaga yung pangalan ng mga tao. Bibihira yung sumusunod sa westernized na pangalan. Yun na yung huling beses na nakita ni Lola yung bata sa loob ng mahabang panahon na pagtitinda niya ng kakanin sa harap ng school. Fast forward 1990s. Nasa 50 na si Lola pero nagtitinda pa rin siya ng kakanin sa tapat ng school. Marami na siyang kakompetensya sa bentahan pero hindi sa kakanin. Siya na lang yung natirang nagbebenta ng kakanin dahil yung iba ay mga sandwich o hotcake na ang binibenta. May isang batang lalaki raw na excited na lumapit sa kanya at bumili ng sapin-sapin. Pagkagat daw nito roon ay halos magtatalon sa tuwa yung bata. Sabay sabing, "Ito yun! Ito yun!" Hindi raw maintindihan ni Lola ang sinasabi ng bata dahil hindi naman niya ito nakikilala. Sabi raw ng bata ay kamukha at kalasa ng binibili niyang kakanin yung binibenta ni Lola. Ang kaibahan lang ay dalaga yung nagbebenta ng dati nitong nakain, samantalang si Lola ay medyo may edad na. Tinanong pa raw siya noong bata kung anak ba niya yung nagbebenta ng kakanin noong mga nagdaang araw. Sabi pa raw nito ay matagal na niyang hinahanap yung nagtitinda ng kakanin sa tapat ng school dahil nagustuhan nga niya yung lasa noon. Wala namang anak si Lola na pina-extra niya sa pagbebenta noon kaya natawa siya. Baka raw sa ibang tindera at lugar nakatikim ng sapin-sapin yung bata. Pero nakikipagmatigasan daw talaga yung bata na naroon lang din sa tapat ng school yung nabilhan niya. Hindi na lang daw nakipagtalo pa si Lola. Pero magmula noon ay naging suki na niya yung batang yon. Hanggang sa noong magbakasyon at mag-resume muli yung klase ay hindi na niya ito nakita. Sabi ng mga kaklase noong bata ay bumalik na sa Maynila ang pamilya nito at doon na nagpatuloy ng pag-aaral. Isang araw na nagluluto si Lola ng paninda bigla niyang naalala yung batang lalaki na bumili sa kanya noong dalaga pa siya. Sobrang random lang daw nung alaala na yon at hindi niya alam kung bakit biglang lumutang sa isip niya. Halos mabaliktad daw si Lola nang ma-realize niya na yung kakaibang bata noong dalaga pa siya at yung suki niya ng nagdaang taon ay iisa. Pangalan, itsura at lahat, iisa lang at siya rin nga ang tinutukoy nito na ate noon na nabilhan niya ng sapin-sapin. Nung araw daw na yun ay hindi nakapagbenta si Lola. Hindi niya natapos yung niluluto niya dahil bigla siyang nilagnat. Nagpa-albularyo pa si Lola dahil kinilabutan siya sa na-realize niya. At ayon nga raw sa albularyo ay naengkanto siya. College noon si Mami sa syudad at doon siya nagdo-dorm kaya wala siyang kaalam-alam sa nangyari kay Lola. Naikwento lang daw sa kanya noong minsan na umuwi siya at kahit siya ay kumbinsido na naengkanto nga si Lola. Ayun nga yung kwento ni Lola Tikang, Sir Neb. Palagay ko ay glitch in the matrix yon. Posibleng may kung anong napunit sa time-space kaya nakarating sa 1950s yung batang nag-exist sa 1990s. Baka yung pwesto lang ni Lola noong 1950s ang nakita niya dahil siguradong mababaliw yung bata kapag nalaman niyang nakarating siya sa nakaraan. Itong karanasan ko, Sir Neb, ay nangyari noong 2004. Klase namin noon sa social studies. Hindi naman ito supernatural na experience, pero hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari, kaya ikukwento ko na lang. Gusto ko lang pong sabihin na average student lang ako at hindi ako nag-a-advance reading.
Hindi rin ako mahilig sa social studies na subject, pero ako yung tipo ng estudyante na kapag may ipapagawang assignment ay ginagawa ko talaga. 3:00 na ng hapon nung pumasok yung teacher namin. Pagpasok ni sir ay sinulat niya agad sa blackboard yung kasalukuyang topic. Napakunot noo ako nung makita ko yung nakasulat. Pamilyar na sa akin. Sa isip-isip ko pa noon ay bakit dinidiscuss ulit ni sir? Natalakay na namin yun kahapon. Tapos habang nagsasalita yung teacher namin, alam ko na agad yung mga susunod na sasabihin niya. Hindi eksaktong salita ang mga nahuhulaan ko, pero alam ko kung anong topics ang dinidiscuss. Nung ma-realize ko na inuulit na lang ni sir yung klase niya noong nakaraang araw, ay nagtaas na ako ng kamay. Sir, hindi po ba na-discuss na natin yan kahapon? Kumunot lang yung noo ni sir. Nagtawanan pa yung mga kaklase ko kasi akala nila ay nagjo-joke lang ako. Tinapik ako nung isa sa mga kaklase ko. Ang gago raw ng biro ko. Paano raw madidiscuss ni sir yung mga nasa blackboard? Absent daw kahapon si sir. Pagkasabi noon ng classmate ko ay agad kong hinanap yung notebook na naglalaman ng mga assignment na ginawa ko sa subject ni sir. Nakita ko kasing namumula na yung mukha ng teacher namin at halatang galit na. Ayaw niya kasing nai-interrupt yung klase niya. Nung makita ko yung notebook sa bagay, lumapit agad ako kay sir para ipakita yung assignment ko. Pagtingin ko sa mukha ni sir ay nakita ko yung kilabot sa mukha niya. Nagtataka rin siya, nahihiwagaan. Kaya naman nagtanong siya sa buong klase kung sino pa yung nakagawa ng assignment na binigay niya kahapon. Walang nagtaas ng kamay. Tanging ako lang ang may gawa ng assignment na hindi pa nabibigay ni sir sa klase. Nanlaki yung ulo ko nung maisip kong baka tumalon ako ng isang araw. Yung mga buhok ko ay parang nalagas dahil sa kakaibang pakiramdam. Tinapik ako ni sir. Sinabi niyang kahit siya ay hindi makapaniwala sa nangyari. Paano ko raw nalaman na yun ang ipapa-assignment niya? Gayong ang section daw namin ang una niyang pagbibigyan ng mga tanong. Hindi ko rin nasagot yung tanong niya. Pero may isa pang nangyaring kakaiba ng sumunod na umaga. Wala na yung mga sagot sa notebook ko. Ang nangyari tuloy ay wala akong assignment na naipasa kay sir. Hindi rin maalala ni sir yung nangyari noong nakaraang araw. Kahit yung kaklase kong pinakitaan ko ng assignment ay hindi na naaalala ang mga nangyari. Try ko pong maipaliwanag ito ng malinaw, maayos at direct to the point. Hindi po kasi ako ang aktual na nakaranas ng pangyayaring ito. Instead ay witness ako sa isa sa mga naganap sa taong yon. December 26, 2017. Tandang-tanda ko ito dahil katatapos lang ng Pasko, pero busy pa rin para sa bagong taon naman. Patulog na ako noon. 10:00 yon ng gabi at antok na antok talaga ako dahil sa dami ng nilinis ko sa katatapos lang na celebration. Nag-shower lang ako saglit para ma-preskuhan. Tapos ay lumabas ako sa laundry area para isampay yung mga hinubad kong damit na kinusot ko na. Napalingon ako sa may gate at naningkit yung mga mata ko nung makita ko roon yung kapatid kong si Ronin. Nakatayo lang siya roon at parang bubuksan niya yung gate, kaya nilapitan ko. Kaya lang Sir Neb ay natigilan ako dahil para siyang lumalabo paunti-unti. Para siyang drawing na dahan-dahang binubura. Kinusot-kusot ko pa yung mga mata ko at nawala na siya. Kinabahan ako dahil baka masamang pangitain yon. Tinawagan ko si Ronin pero hindi siya sumasagot. Hindi ko talaga tinigilan ang kakatawag hanggang sa sumagot yung asawa niyang si Pia. Tinanong ko kung nasaan si Ronin at ang sabi niya ay kanina pa raw natutulog. Nakahinga ako ng maluwag. Siguro ay namamalikmata lang ako. Pero binilinan ko si Pia na magsimba sila ni Ronin kinabukasan dahil nga doon sa pangitain ko. Natakot din si Pia at nagpasalamat bago namin inend yung tawag.
Kinaumagahan ay bisita namin sina Ronin at Pia. Doon namin napag-usapan kung ano yung nakita ko at ang napanaginipan ni Ronin. Sabi ni Ronin na naginip daw siya. Doon daw sa panaginip ay nalito siya kasi akala niya ay alas 4 na ng madaling araw ng December 31. Napagkasunduan kasi naming magkakapatid na sa bahay namin ng pamilya ko mag-spend ng bagong taon dahil may magandang fireworks display sa plaza malapit sa amin na pwede naming puntahan. Ayon sa plano ay maaga silang pupunta sa bahay dahil magluluto pa kami ng handa at magkakatay pa ng baboy sina Ronin. So si Ronin nga ay nagpunta sa amin ng madilim pa. Tapos na-realize daw niya na parang may mali dahil imbis na nagliliwanag ang langit dahil sa madaling araw na ay madilim pa rin. Bukod doon ay tahimik na sa bahay namin at wala pang nakaredy na mga gamit sa garahe. Wala rin daw ibang tao pero nakita niya ako na lumabas sa likod bahay at nagsampay ng damit. Doon na raw siya nalito at pagtingin nga niya sa relo niya ay alas 10 pa lang. Ibig sabihin ay gabi pa at hindi madaling araw gaya ng inakala niya. Nung ma-realize niya yon ay may nakita raw siyang matangkad na lalaki na nagmamadaling lumapit sa kanya. Naka-office attire daw yun at naririnig niyang bumubulong sa kakaibang lengguwahe. Pero parang nauunawaan daw niya yung sinasabi ng lalaki. Parang sinasabi raw nito na, "Naku, naloko na." Nung magkaharap na sila noong lalaki, tinakpan daw niya ng papel yung mukha ni Ronin. Tapos maya-maya lang ay bigla nang nagising si Ronin. At inabot kaagad yung cellphone niya para tignan ng oras. Alas 5 na ng umaga at kagigising lang din ni Pia. Doon naman kinuwento ni Pia sa kanya ang tungkol sa tawag ko. Kinilabutan ako, Sir Neb, dahil nakita ko talaga si Ronin sa labas ng gate nung nagdaang gabi. Akala ko ay pangitain yun. Yun pala ay siya talaga yun. Pero papanong nangyari yun kung nananaginip lang siya? Hindi rin namin alam kung sino yung matangkad na lalaking nakita ni Ronin. Hindi naman na naulit yung pangyayaring yon, Sir Neb. Pero sobrang weird talaga kapag napapag-usapan namin. Magandang gabi po, Sir Neb. Jimmy Boy na lang ang itawag niyo sa akin. Itong experience ko ay maaaring pasok sa Glitch in the Matrix segment nyo. Hindi ito nakakatakot. Medyo nakakatawa pero ibabahagi ko pa rin. Mahilig ako sa tinapay at iba't ibang palaman. Kapag papasok sa trabaho ay lagi ako nagbabao ng tinapay. Madalas ay sliced bread na pinapalamanan ng mayonnaise, peanut butter o kaya naman ay cheese whiz. Hindi na kasi ako nakakapag-prepare ng breakfast. Kaya madalas akong nagbabao ng tinapay. Monday morning noon ng 2015 nung bumili ako ng tinapay sa kalapit naming bakery. Pagkabalik sa bahay ay binuksan ko agad yung sliced bread. Kinain ko yung tuktok, yung makinis na part ng tinapay. Pagkakain ko doon sa top part ay sinara ko na yung lalagyan dahil baka pasukin ng ipis o langgam. Pagtapos maisara yung tasty, dumiretso na ako sa banyo at naligo. 5 to 10 minutes na ligo lang at natapos na ako. Binuksan ko ulit yung tinapay para sana ihanda na yung sandwich na babaunin ko. Pagtingin ko sa nabuksang sliced bread, nagulat ako. Nandoon pa rin kasi yung makinis na parte ng sliced bread. Alam kong kinain ko yun. Tinignan ko pa yung ilalim ng lalagyan kasi naisip ko baka pinagtripan lang ako ng mga tao sa bahay at binaliktad yung laman. Pero nandoon din sa ilalim yung makinis na parte ng tinapay. Kahit takang-taka ay dinampot ko pa rin yung parte ng sliced bread na alam kong nakain ko na. Pagkasubo ko sa bibig ko, sumayad pa sa dulo ng dila ko yung tinapay. Nalasahan ko. Pero nung nginunguya ko na, ay wala na akong nangunguya. Para akong ngumunguya ng hangin. Sinundot ko ng kanang hintuturo yung bibig ko para kapain yung tinapay. Pero Sir Neb, wala akong nasundot, kundi ngala-ngala.
Muntik pa akong masuka. Umarap pa ako sa salamin para silipin yung bibig ko. Pero wala talagang tinapay. Buong araw iniisip ko noon kung anong nangyari sa akin. 3 araw din siguro akong hindi kumain ng sliced bread matapos ang pangyayaring yon. Magandang hapon po, Sir Neb. Maikli lang itong kwento at huwag niyo na po akong pangalanan. Nangyari ito noong 8 years old pa lang ako. Lagpas 20 na ako ngayon, pero hindi ko pa rin makalimutan itong pangyayaring ito. Kayo na pong mga nakikinig ang bahalang magdesisyon kung glitch ba itong nangyari o pinakita lang sa akin ang posibleng mangyari sa hinaharap. Noong 8 years old ako ay hindi nakauwi si Papa. Umaga na nang mabalitaan ni Mama na namatay siya. Naaksidente si Papa sa motor na ginagamit niya sa trabaho. Iyak kami ng iyak noon ni Mama dahil hindi kami makapaniwala sa pangyayari. 29 lang kasi si Papa noon at napakabata pa para mamatay, sabi ng lolo at lola ko na siyang mga magulang ni Papa. Nilibing namin si Papa sa isang pampublikong sementeryo. Wala naman kaming ginastos dahil sinagot nung nakasagasa kay Papa ang lahat ng gastusin sa pagpapalibing. Bago umuwi sa bahay, naaalala ko noon na galit si Mama sa gumawa ng lapida. Mali kasi yung date ng kamatayan na nailagay. Kung tama ako ng alala ay napakalayo nung date na nakalagay sa lapida kumpara sa tunay na date ng kamatayan ni Papa. Sabi nung gumagawa, wag daw mag-alala at papalitan na lang niya yung lapida. Nung makauwi ay natulog ako. Tinulog ko yung lungkot na daladala ng kamatayan ni Papa. Nung magising ako ay maliwanag na. Umaga na. Naisip kong hindi na ako ginising ni Mama para maghapunan dahil baka tinulog niya rin yung lungkot. Pagbangon ko sa higaan ay nakarinig ako ng pamilyar na boses. Boses ni Papa. Hindi ako pwedeng magkamali. Naghahalakhakan sila ni Mama sa kusina. Sa mga sandaling yon, Sir Neb, ay naisip kong baka nananaginip lang ako. Malinaw kasi talaga sa akin na patay na si Papa at kagagaling nga lang namin ni Mama sa sementeryo nung araw na yon. Pagkakita ko kila Mama at Papa sa kusina ay napaluha ako bigla. Buhay na buhay kasi si Papa. Kinakawayan niya ako at sinasabing kumain na raw kami. Dahil bata pa ay nagtaka ako. Sinabi ko kay Mama na hindi si Papa ang kausap niya dahil patay na si Papa. Pinalo lang ako ni Mama dahil masama raw yung mga sinabi ko. Buong magdamag, naisip kong kinabukasan ay matatanggap din namin ang totoo. Sabay naming haharapin ni Mama ang katotohanan na wala na si Papa. Nung gabing yun ay masaya kaming kumaing 3. Sinabi ko sa sarili ko na sana nga buhay pa si Papa at hindi lang yun panaginip. Nung magising ako kinaumagahan ay nandoon pa rin si Papa sa bahay namin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ganoon din ang ginawa ko nung makita ko si Mama. Tinanong pa nila ako kung may problema daw ba ako. Hindi ko na sinagot dahil hindi ko kayang ipaliwanag yung nangyari. Basta ang alam ko noon ay namatay si Papa sa isang aksidente. Pero nabuhay siya ulit kinagabihan at nanatili na sa amin kinaumagahan. Kung glitch man yung nangyari ay nagpapasalamat ako. Dahil hanggang ngayon, Sir Neb, ay buhay pa si Papa. May isang bagay pa nga palang nakakapagtaka. Walang motor si Papa. At kahit kailan ay hindi raw nito sinubukan magmotor kasi natatakot siya na maaksidente. Years ago nagkaroon ako ng girlfriend na hindi ako maipublic kasi hindi kami legal. 16 siya at 17 ako. Hindi naman ako matatawag na groomer o pedo dahil sa age gap namin. Pero strict daw kasi ang parents niya kaya hindi niya ako mapakilala sa kanila.
tuloy ay lagi kaming nagtatago kapag namamasyal. Usually ay sa mga lugar na walang nakakakilala sa amin. Doon kami nagpupunta. Hindi rin kami nagpupunta ng magkasabay sa mga pasyalan namin. Either mauuna ako o siya. May bike naman ako kaya madali lang sa akin na magpunta kung saan saan. Pero si GF ay nagko-commute pa. May pinupuntahan kaming park na malayo sa bayan namin. Malawak yung park at pasyalan talaga siya ng mga magjowa. So walang pumapansin sa amin dahil mga busy sa kani-kanilang partner. Naglalakad kami ng girlfriend ko. Kinadena ko muna yung bike ko sa may playground tapos nag-ikot kami. Bago ako dumiretso sa park ay may binili akong soft drinks in can sa nadaanan kong tindahan at nilagay ko yon doon sa domo bag ko. Yung usong pang jejemon na brown bag noon na may malaking bunganga na sinasabit sa leeg. Kasya lang doon yung dalawang payat na in can. Tapos nasa bulsa ko naman yung cellphone ko. Habang naglalakad ay naalala kong inumin na namin yung soft drinks. Kaso Sir Neb, pagbukas ko doon sa bag ay iisa na lang yung soft drinks. Hindi ko alam kung saan nahulog yung isa pa. Maririnig ko naman kung nahulog yun kasi syempre lata yun at tutunog. Isa pa ay malamang sa malamang ay sa mga daliri ko sa paa yun babagsak dahil nakasabit lang sa leeg ko yung bag. Hinayaan ko na lang at binigay kay GF yung nag-iisang in-can. Yung park nga pala ay paikot yung pathway. So noong nakaisang ikot na kami at may nadaanan kaming nagtitinda ng fishball, sabi ko sa girlfriend ko kumain na muna kami. Tapos iinom na lang ako ng sa malamig. Sir Neb, ito yung nakakapagtaka. Pagdukot ko ng pera sa domo bag ko, may nakapa akong lata. 2 lata uli ng soft drinks ang nasa bag ko. Napanganga talaga ako noon at halos itaktak ko yung domo bag ko sa sobrang gulat. Kasyang-kasya lang doon yung 2 soft drinks in can na inom na ng girlfriend ko yung isa. So papanong biglang may lumabas na 2 pa? Sinubukan nga naming balikan yung basurahan kung saan tinapon ng girlfriend ko yung lata ng soft drinks na ininom niya. Pero pagbalik namin doon ay wala na yung latang pinag-inuman niya. Tawa ng tawa yung girlfriend ko. Samantalang takang-taka naman ako. Hindi ko talaga maipaliwanag kung papanong nangyari yon. Bumili na lang kami ng fishball tapos ininom namin yung 2 soft drinks. Ang nakakapagtaka pa roon Sir Neb, basang-basa at napakalamig nung in-can na parang galing talaga sa ref. Pero hindi basa yung loob ng bag ko. Parang hindi talaga yon nanggaling doon. Ang tagal kong inisip noon kung ano ang nangyari at kung napaglaruan ba ako ng maligno. Mas matagal pa nga akong binagabag ng misteryo noong soft drinks in can na yon kesa sa breakup namin ng girlfriend ko. Banggitin ko na lang din na ilang linggo pagkatapos ng pangyayaring yon ay naghiwalay rin kami dahil nabasa ng nanay niya yung text messages namin. Yung soft drinks in can na mystery na yon ang pinaka-memorable memory ko sa ex ko na yon. Sa kanya lang ako nakaranas ng kababalaghan. Okay sana siya kaso madalas may toyo. Hi po Sir Neb. Ako nga pala si Marlene. Solid kapasta since 2019. Pero medyo nawala lang sa pakikinig nang maging busy ako sa trabaho at sa negosyo. Nagpapayaman kasi ako dahil single parent na lang ako. Anyway, hindi po tungkol sa buhay pamilya ang ikukwento ko, kundi sa sarili kong kwentong horror. Ganito po kasi yon. Nakakita na ba kayo ng taong naglalag ang boses? Nangyari kasi yan sa dati kong katrabaho noong nagsisimula pa lang kami ng dati kong asawa. Pareho kaming nagtatrabaho sa isang pabrika ng damit at doon nga nagkakilala. Pareho kaming mananahe na nasa iisang linya. Yung line leader namin doon na bungangero ang taong naglag ang boses at hindi lang ako ang nakapansin o nakarinig doon kundi ang buong linya namin. Isang araw kasi yon na delayed ang sahod at halos lahat ay mainit ang ulo. Paano ba namang hindi? Malapit na yung fiesta noon at umaasa kaming lahat sa sweldo para sa panghanda. Kasama syempre doon yung line leader namin na tuloy ay nagkaroon ng dahilan para magdadadaldal.
Umaga pa lang yun ay bunganga na siya ng bunganga. Pinagagalitan niya yung mga late, yung mga hindi naglinis ng makina ng nakaraang gabi at kung ano-ano pang napakaliliit na bagay. Busy na kami sa gawa ay daldal pa rin siya ng daldal. Hanggang sa isang kasama na namin ang unang nakapansin sa nangyayari. Kasunod nitong kalinya ko ang mister ko, kaya sa kanya itinuro ang nangyayari. Hanggang sa kumalat na at nakarating sa akin. Hanggang sa natahimik na yung buong linya, pati yung ilang katabing linya. Natigil talaga ang production ng line namin dahil pinapanood na lang naming lahat kung papanong hindi na akma sa buka ng bibig ng line leader ang mga salitang naririnig namin. Para na kaming nanonood ng K-drama na nakadub sa Tagalog. Hindi ko alam kung bakit parang hindi napapansin ng line leader na tuwing ititikom niya ang bibig niya ay diretso pa rin ang boses niya sa paligid. Late na ng ilang segundo ang boses niya, kaya kahit nakatikom na yung bibig niya ay nasa hangin pa rin ang boses niya. Pero hindi naman yun echo. Parang ganito ang delay. Nakatikom na yung bibig niya pero tuloy pa rin ang mga linya niyang "Nakakasawa na kayong paalalahanan, matatanda na kayo." Ganon. Yan na yan ang natatandaan kong mga salitang huli niyang binanggit bago siya naging aware sa nangyayari. Napansin na rin kasi niya na tahimik na kami at wala na nga yung ugong ng sewing machine, kaya siguro narinig na niya ang sarili niya. Nanlaki talaga yung mga mata niya at hindi kaagad siya nakapagsalita. Napatingin siya sa aming lahat na parang nagtatanong, pero maya-maya ay nagsisigaw uli siya. Sa puntong yon ay in-sync na ang bibig at boses niya. Halata ring nakahinga siya ng maluwag pagkatapos noon at hindi na dumaldal pa. Nagpatuloy na kami sa trabaho, pero maya't maya ay pinag-uusapan pa rin namin yung nangyari. Hanggang noong lunch break ay yun pa rin ang pinag-uusapan namin. Yung paglalag ng boses ng line leader namin. Pati yung mga taga-ibang linya ay nagtatanong kung anong nangyari. Sabi noong matatandang mananahi ay baka nanawa na sa boses ng line leader yung mga multo sa pabrika, kaya siya pinaglaruan. Kinabukasan absent yung line leader namin. Nagpatawas daw. Ewan ko kung anong resulta dahil nakapasok naman siya ng sumunod na araw at tuloy na naman sa pagbubunganga. Kung may nakikinig man na kapasta rito na dati kong katrabaho sa pabrika na yon, ay siguradong alam nila ang tungkol sa pangyayaring yon at kilala nila yung line leader na kalaunan ay nabansagang Silag o kaya ay si Hang. Mga year 2017 yun nangyari. Maraming nakakita noon pero hindi lang namin siya mapagtripan kasi karamihan sa amin ay takot sa kanya. Hello po Sir Neb. Listener na po ako ng channel mo mula pa noong 2019. Wala po akong nakakatakot na experience na may kinalaman sa multo o aswang. Pero ito pong ibabahagi ko ay medyo kakaiba. Jemar po ang pangalan ko. 23 years old. Itong kakaiba kong karanasan ay nangyari noong 2020. Mahilig akong kumain mag-isa. Kaya naman hindi na ako nagtataka kung mag-trending ako sa Facebook dahil may kumuha ng larawan ko. Yung larawan na kinakapsyonan ng malulungkot na parabang walang ligayang dulot ang pagkain ng mag-isa. Sa sobrang hilig ko sa pagkain ay may mga kainan akong nadidiskubre na hanggang ngayon ay binabalikan ko pa rin kapag mayroon akong budget. Kung hindi nga lang ako mahiyain ay baka food vlogger na ako ngayon. Isang beses taong 2020 nung makagawi ako sa Parañaque. Naimbitahan kasi ako sa kasal ng pinsan ko. Nag-leave ako ng 2 days kahit sa Alabang lang naman ako nakatira para na rin makabanding ko yung mga kamag-anak ko bago yung araw ng kasal. Bago magpunta sa bahay ng kamag-anak ko sa Silverio Compound ay nagpasya akong dumaan muna sa SMBF para maghanap ng makakainan. Bigla kasi akong nakaramdam ng gutom at nag-crave yung tiyan ko ng masarap.
Sa paghahanap ko ng makakainan ay napadpad ako sa 3rd floor. Doon napansin ko yung isang kainan na noon ko lang nakita. Chop Stop yung pangalan. Walang kumakain dahil siguro hindi sikat yung restaurant. Pagpasok ko ay masayang bumati yung cashier. Umorder ako ng buffalo chicken na only rice. Napakamura ng presyo. 139 pesos lang ata o 149. Nung matikman ko yung buffalo chicken na may sides na veggies, ay sobrang sarap na sarap ako. Sabi ko ay kakain ulit ako doon kapag nagkaroon ng pagkakataon. Isang linggo makalipas yung kasal, nag-decide ako na pumunta ulit ng SMBF. Hinahanap-hanap kasi ng dila ko yung lasa ng buffalo chicken sa Chop Stop. Nung bumalik ako, wala na yung restaurant. Ibang restaurant na yung nasa pwesto ng Chop Stop na kinainan ko. Kaya naman naghanap ako ng gwardiya para itanong kung saan lumipat yung Chop Stop. Ang sabi ng gwardiya na napagtanungan ko ay 2019 para wala yung Chop Stop sa 3rd floor. Kinilabutan ako sa narinig ko dahil nakakain nga ako doon sa restaurant. Naghanap pa ako ng ibang gwardiya kasi naisip ko baka pinagtitripan lang ako. Wala raw talagang Chop Stop doon sa 3rd floor at kahit saang parte daw ng SMBF ay wala na yung restaurant na yon. Hanggang ngayon, Sir Neb, kapag naaalala ko yung karanasang yon ay kinikilabutan pa rin ako. Ano kaya talaga yung nangyari sa akin? Paano akong nakakain sa lugar na yon na matagal na palang wala? Grade 4 ako nang maranasan ko ang isang pangyayari na hindi ko maipaliwanag. Noong bata pa ako ay naninirahan kami ng pamilya ko sa squatters area. Basurero yung tatay ko at tagabalat naman ng bawang si mama. Mabuti na lang at hindi naging libangan ni na mama ang paggawa ng bata, kagaya ng mga kapitbahay namin na paramihan talaga ng anak. Kami dadalawang magkakapatid lang, kaya hindi gaanong mahirap pagkasyahin yung kakarampot na kinikita ng mga magulang namin. Kapag walang pasok ay namamasura din kami ng kapatid ko para kahit papano ay may pandagdag sa baon. Yung lugar namin, Sir Neb, typical na squatter. Walang legal na linya ng tubig at kuryente. Tagpi-tagpi yung mga barong-barong. Maputik yung kalsada kahit hindi umuulan. Mabaho, masikip at maingay. Basurahan na ngang maituturing. Kaya noong minsan na nagising ako isang araw para maghanda sa pagpasok sa school, tapos pagkalabas ko ng bahay para maligo sa gilid ay nakita kong luminis ang paligid. Talaga namang namangha ako. Yun na pala yung kakaibang karanasan ko. Sir Neb, paglabas ko ng bahay ay malinis na malinis yung buong paligid. Tapos hindi mabaho at maingay. Nawala yung mga tagpi-tagping bahay at kakarag-karag na pedicab. Napalitan ng parang farm ng orange. Amoy orange yung buong paligid. Maaliwalas. Yung putikang kalsada ay naging manipis na damuhan. Walang katao-tao sa buong paligid. Ako lang. Napakaganda ng lugar. Para akong nananaginip, kaya kinusot-kusot ko yung mga mata ko. Nakikita ko pa rin naman ang bahay namin. Actually, yun lang yung nagpapapangit sa buong lugar. Naengganyo akong maglakad-lakad at lumapit sa mga nakahilirang puno ng orange. Hinawakan ko yung katawan ng puno. Hindi siya ganoon kagaspang at mababa lang din. May mga nalaglag na prutas sa ibaba, kaya pinulot ko yung mga yon. Sinubukan ko rin mamitas ng ilan mula sa puno. Nakakuha ako ng 8 piraso na nilagay ko sa laylayan ng damit ko. Marami pa sana akong mapupulot, pero nakarinig ako na parang may paparating. Natakot ako na mapagbintangan na nagnanakaw, kaya tumakbo na ako pauwi. Pagpasok ko ay nagtago ako sa likod ng pinto. Hindi ko na malayan na nakatulog pala uli ako. Nagising lang ako nung marinig kong tinatawag na ako ni mama. Pagtayo ko ay nangahulog yung mga orange sa damit ko at doon ko naalala lahat ng nangyari. Hindi ko muna yun pinulot. Sa halip ay lumabas ako at doon ko nakita na bumalik na sa dati yung lahat.
bumalik na yung maputik na kalsada at mabahong paligid. Sa edad ko noon, Sir Neb, imbis na matuwa dahil nakabalik na ako sa realidad, nadismaya pa ako. Gusto ko kasi ulit mamitas ng orange. Pero habang nagkakaedad ako at naaalala yung pangyayaring yon ay natatakot na ako. Hindi ko kasi alam kung paano ako nakarating sa taniman ng orange at walang maniniwala sa paliwanag ko. Sina Papa at Mama noon halos paluin ako para paaminin kung saan ko raw ninakaw yung mga orange. Iyak na ako ng iyak noon kasi ayaw nga nilang maniwala. Bandang huli naman ay kinain din namin yung orange na tanging katibayan ko na totoo ang lugar na napuntahan ko. Pero kung paano ako nakarating doon ay napakalaking tanong. Ngayon ngang 43 years old na ako, hindi ko pa rin yun makalimutan. Hindi ko na lang kinukwento sa ibang tao dahil sigurado pagdududahan lang ako. Dito ako nagkalakas ng loob na magkwento sa channel mo kasi dito lang ako nakarinig ng iba pang kwento na parang katulad noong sa akin. Sir Neb, narito po ang aking kwento. Sana po ay mapili nyo itong isama sa inyong upload. Aminado akong bulakbol noong college, kaya ilang subjects din ang naibagsak ko. Naging irregular ako at nahirapang makahabol sa klase. Madalas din akong nag-iisa dahil sira-sira yung schedule ko. So isang beses na wala akong klase ay mag-isa akong lumabas para mag-computer. Mahaba pa naman yung oras bago ang next subject ko. Bale ang schedule ko kasi ng araw na yon ay hinding-hindi ko malilimutan. 9:30 AM to 12:30 ng hapon. Ang kasunod noon ay 3:30 na ng hapon, kaya talagang ang layo ng gap. Nag-alarm naman ako ng cellphone ng 3 PM para hindi ako nagmamadali sa pagbalik sa university. Tumunog naman yung alarm, kaya nagbayad na ako sa computer shop at umalis na. Pagdating ko sa campus ay nag-CR lang ako at dumiretso na sa room assignment ng subject ko. Tama naman yung napuntahan kong room, pero wala pa yung prof at mga kaklase ko. Wala rin doon yung mga estudyante na nauunang gumamit ng kwarto bago kami. Kadalasan ay naghihintay pa kami sa labas ng classroom kapag hindi pa sila tapos magklase. Pero nung hapon na yon, Sir Neb, ay parang maaga silang natapos dahil wala na akong nadat ng tao. Wala pa rin yung classmates ko, kaya napatingin na ako sa cellphone ko para sa oras at para mag-text na rin sana kung nasaan na ba sila. Maaga pa naman kaya naisip ko na baka nagkaklase pa sila. Hinayaan ko na lang at naghintay pa ng ilang minuto. Pagpatak ng saktong 3:30 at wala pa yung mga classmates at prof ko, ay nag-text na ako sa dalawang kakilala ko sa subject na yon. Nag-send naman yung message ko, pero ilang minuto na ang nagdaan ay hindi pa rin sila nagre-reply. Medyo na bad trip na ako dahil naisip ko na sa ibang room sila nagklase tapos hindi man lang ako sinabihan. Lumabas ako at tumingin-tingin sa ibang classrooms. May mga nagkaklase na pero hindi sila yung mga kaklase ko. Hindi pa rin nagre-reply yung dalawa kong tinext. Nagtanong na ako sa ilang nakasalubong na kakilala ko kung nakita ba nila yung prof ko dahil sigurado kilala nila yon. Sir Neb, nagulat na lang ako nung isa sa mga kakilala ko ang nagsabi na nagkaklase roon sa room na pinanggalingan ko yung prof namin. Di nagmadali akong bumalik. Kung kailan pa talaga ako umalis ay tsaka sila nagsidating. Napangiwi na lang ako pagkakita na nasa room na nga yung prof at yung mga classmates ko. Nakita agad ako ng prof at sinabihan na late na ako. Nakapag-quiz na raw sila. Tatanggapin niya pa rin ako kung a-attend ako, pero marked as absent na. Hindi ko alam yung sasabihin ko kung paano ko ipapaliwanag na naroon ako sa parehong classroom na yon. Mahigit kalahating oras na ang nakakaraan at wala nga sila. Hindi na lang ako kumibo at pumasok na sa loob pagkatapos kong mag-sorry. Naupo ako sa tabi nung kakilala ko na tinext ko at nagsisihan kaming dalawa kung bakit ako na late. Nag-text pa raw siya sa akin kung a-absent daw ba ako
Pero hindi ako nag-reply. Sabi ko naman ay nag-text ako sa kanya at siya yung hindi nagre-reply. Nung nilabas namin yung mga cellphone namin para patunayan ang mga sinasabi namin, sabay kaming may natanggap na message. Noon lang dumating ang message namin sa isa't isa. At yung iba pang message sa akin ng mga classmate namin na hinahanap ako. Gulong-gulo talaga ako nung araw na yon. At ilang araw din naming naging paksa ang nangyaring yon. Sabi ng iba kong kaklase ay napaglaruan daw ako ng tikbalang. Yung iba naman ay sinasabing napunta raw ako sa parallel universe. Nakakatakot kung iisipin. Paano kung hindi na ako nakabalik? Hello po Sir Neb. Itago niyo po ako sa pangalang Bentley. May katabaan. Mahilig kasi akong kumain sa mga samgyup na restaurant. Itong kwentong pinadala ko ay nangyari nang minsang kumain kaming magkakaibigan sa Samgyup Salamat sa Alabang Town Center. Matapos yung shift, nagkaayaan kami nila Aya, Miguel at Vanji na kumain sa Alabang Town Center. Sahod naman kaya may budget kaming magkakaibigan. Tsaka malapit lang sa lugar na pinagtatrabahuhan namin. Kaya nag-decide kaming doon na lang kumain. Sa paghahanap ng makakainan ay napagdesisyonan ng grupo namin na doon na lang nga kumain para sulit ang bayad. Noong time na yon ay may kahabaan ng pila at puno yung kainan. Kaya naman naghintay kami. Habang nakaupo sa pila ay panay ang tingin ko sa mga kumakain. Naglalaway na kasi ako sa labis na gutom. At gusto ko nang matikman yung mga karne. Tinignan ko yung mga kaibigan ko. Busy sila sa cellphone. Ako naman ay busy sa pagwi-wish na sana ay magkaroon na ng bakanting upuan para umusad na yung pila. Nasa ganoon kaming tagpo na magkakaibigan nung tignan ko ulit yung mga kumakain sa loob ng restaurant. Pagtingin ko sa loob ay nanlaki yung mga mata ko sa nakita ko. Lahat kasi ng mga tao sa loob ay hindi gumagalaw. Para silang eksena sa isang mataong pelikula na biglang pinost dahil kinakailangang umihi sandali yung nanonood. Halos 5 segundo din akong nakatitig sa pangyayari. Nung gumalaw na ulit yung mga tao sa loob ay kinalabit ko si Aya. Nakatabi ko ng mga oras na yon. Tinanong ko siya kung napansin niya ba yung nangyari sa loob ng restaurant. Ano raw bang nangyari? Tanong pa ni Aya. Sinabi kong lahat ng tao sa loob ay huminto ng halos 5 segundo. Parang may nag-post sa mga galaw nila. Sabi ko pa. Hindi naniwala si Aya. Kaya naman tinanong ko rin si Miguel at Vanji. Pero sabi nila ay wala naman daw kakaibang nangyari sa loob ng restaurant. Nung sa wakas ay nakaupo na kami, parang nawala yung gana ko sa pagkain. Maya't maya pa rin akong tumitingin sa paligid. Inaantay ko kung mauulit ba yung nangyari, pero hindi ko na ulit nakita yon. Sinolo ko na lang yon kasi baka pagtawanan lang ako ng mga kasama ko. Binawi ko na lang sa pagkain yung naramdaman kong takot. Pakitago na lang po ako sa pangalang Patrick. Ang ikukwento ko sa inyo ay medyo pang maalaala mo kaya, pero may kahalong glitch in the matrix. Sana po ay mapansin nyo ang story ko, Sir Neb. 4 years old pa lang ako nang mamatay si Mama. Kahit bata pa ako noon ay marami akong alaala kung gaano ako kamahal at kaalaga ni Mama. Gustong gusto kong maranasan muli yung pakiramdam na magkaroon ng isang ina. Yun yata yung dahilan kung bakit nag-asawa uli si Papa noong 7 years old na ako. Tawagin na lang natin sa pangalang Luisa yung babaeng inuwi ni Papa. Noong wala pa si Luisa sa buhay namin ay sa mga lolo at lola ko ako nakatira. Doon sa mga magulang ni Mama. Doon ay hindi ako inuutusan nila lolo ng mabibigat na gawain para sa isang bata. Noong dumating si Luisa ay kinuha na ako ni Papa kina lolo at lola. May bagong mama na raw kasi ako. At ayun na nga,
Nagbago ang takbo ng buhay ko nang makasama ko sa bahay si Luisa. Para na akong si Cinderella na lalaki. Alila na niya ako kapag wala si Papa. Binabatukan niya ako at sinasabunutan kaya wala akong mga sugat sa katawan na mapapansin ni Papa. Minsan kapag nasusugatan ako ni Luisa ay sinasabi niyang nakuha ko ang sugat dahil sa kakalaro at sa kalikutan. Hindi rin alam ng mga kapitbahay na sinasaktan niya ako dahil tinatakpan niya ng kumot ang mukha ko kapag umiiyak ako. Binabantaan niya rin ako na lalong sasaktan kapag nagsumbong ako. Isa sa madalas na iutos sa akin ni Luisa ay ang linisin ang dumi ng aso naming si Einstein. Tuwing umaga ay si Papa ang naglilinis ng dumi ni Einstein bago siya pumasok sa trabaho. Kaso minsan ay dumudumi si Einstein ng tanghali kaya sa akin yun pinapalinis ni Luisa. Minsan nga ay dumumi si Einstein at ako na yung naglinis noon kahit hindi inuutos ni Luisa. Pumasok na ako sa bahay para manood ng TV. Kaso maya-maya ay inutusan ako ni Luisa na linisin yung dumi ni Einstein. Akala ko dumumi uli yung aso. Lumabas ako para linisin yon. Pero napahinto ako nang makita yung parehong dumi na kakalinis ko lang kanina. Naroon yon sa parehong lugar kung saan ko nilinis. Pareho din yung itsura. Sa pagkakatanda ko kasi ay dalawang pahabayo na medyo malambot. Tapos may asul na plastic na nakalitaw. Pero naisip ko na baka nagkataon lang at panibagong dumi na nga yun. Nilinis ko na lang uli. Sir Neb, pumasok na ako uli sa bahay at nanood ng TV. Nasa kwarto si Luisa at maya-maya ay galit na yung boses niya. Bakit daw hindi ko pa rin nililinis yung dumi ni Einstein? Lumabas ako at napatingin sa bintana ng kwarto nila kung saan nakasilip si Luisa at nakatingin sa dumi ni Einstein na naroon na naman sa lugar kung saan ko yun nilinis. Medyo asar na ako roon dahil paulit-ulit si Einstein. Sumagot ako na nalinis ko na yung dumi at baka may diarrhea lang yung aso kaya siya dumi ng dumi. Sinamaan ako ng tingin ni Luisa at ang sabi niya ay maglinis na lang ako. Hindi na lang ako sumagot, Sir Neb, at nilinis uli yun. Hindi nagtagal ay tinawag na naman ako ni Luisa. Sa pagkakataong yun ay galit na talaga siya at isusubsob daw niya ako sa dumi ng aso kapag hindi ko pa yun nilinis. Doon na ako nalito. Sa ilang beses kong paulit-ulit na nilinis yung dumi ng aso ay alam ko na yung itsura noon. Hindi ko na maunawaan yung nangyayari dahil parang bumabalik lang yung dumi ni Einstein. Nilinis ko na lang uli yun. Sa panglimang tawag ni Luisa sa akin ay kinaladkad na niya ako palabas ng bahay. Nakita ko muli yung dumi ng aso at sa malapitan na dahil sinubsob niya talaga ako roon. Iyak ako ng iyak nun dahil natikman ko yung dumi ng aso. Pinapalo pa ako ni Luisa at sa ganoong eksena kami nadatnan ni Papa na maagang umuwi dahil masama raw yung tiyan niya. Huli sa akto si Luisa na pinagmamalupitan ako. Galit na galit si Papa at kahit nanlilimahid ako ay kinarga niya ako at inaway si Luisa. Doon na ako nagkaroon ng lakas ng loob na magsumbong sa lahat ng pagmamalupit sa akin ni Luisa. Tanggi siya ng tanggi sa lahat ng sinabi ko pero mabuti na lang at sa akin naniwala si Papa. Pinauwi niya ako kina lolo at lola na galit din sa nangyari. Sa huli, Sir Neb, ay naghiwalay sina Papa at Luisa. Salamat sa dumi ni Einstein. Magandang gabi po sa lahat ng taga-subaybay ng Pinoy Creepypasta. Ako nga po pala si VJ, 31 years old. Ito pong karanasan ko ay nangyari noong 29 ako. Pwedeng paranormal experience ito. Pinauubaya ko na lang sa mga taga-subaybay ang judgment. Parte ng trabaho ko yung pagpapaganda. Kaya naman pagkagising ay salamin agad ang hinaharap ko. Naniniwala kasi ako na nakaka-attract ng swerte kung maayos at nakangiti ang mukha mo. Kaya naman kahit average looking lang ako
ay ginagawa ko ang best ko para magmukhang may itsura at presentable ang mukha ko. Dito pumapasok yung galing ko sa pagme-makeup. Noong araw na mangyari yung kababalaghang ito, ay napagalitan ako ng amo ko sa parlor. May customer kasi na nagreklamo na pangit daw yung pagkaka-makeup ko sa kanya. Bagay na bihirang mangyari sa mga customer ko. Nung tignan ko naman yung customer ay pantay ang makeup at maayos naman yung trabaho ko. Nasa customer lang talaga ang problema dahil natural na pangit siya. Hindi na kayang i-fix ng galing ko sa pagme-makeup yung mukha niya at ugali. Sinabi ko yon sa amo ko at lalo akong kinagalitan. Kamag-anak pala niya yung bruha. Hiyang-hiya ako noon, Sir Neb, at naisip kong sana ay mabura na lang yung mukha ko sa balat ng lupa. Pagka-uwi ko ay daladala ko pa rin yung bigat ng sermon sa akin ni Mamita. Dinamdam ko talaga. Natakot ako na baka huling araw ko na yon sa trabaho. Bago matulog ay napagdesisyonan ko na tignan yung kaawa-awang mukha ko sa salamin. Kinilabutan ako sa nakita kong refleksyon. Wala akong itsura sa salamin, Sir Neb. Yung mukha ko ay parang sa manikin lang. May ulo pero walang buhok. Flat na flat yung mukha ko. Ang nakakapagtaka nga lang sa pangyayaring yon ay nakikita ko yung itsura ko kahit wala naman akong mga mata sa refleksyon sa salamin. Naririnig ko rin yung sarili kong mga sigaw. Nakakasigaw ako kahit wala akong bibig. Kinurot ko yung sarili ko. Naramdaman ko. Kinagat ko yung dila ko. Nasaktan din ako. Nakasigurado akong hindi ako nananaginip ng gising. Nung kakapain ko yung mukha ko para siguraduhin nakakabit pa rin sa akin yung mga buhok, kilay, mata, ilong at labi, ay doon lang nagkaroon ng itsura yung refleksyon ko sa salamin. Napasabunot pa ako sa buhok para muling kumpirmahin na totoo ang lahat. Mabilis na dinaanan ng mga daliri ko yung mga mata ko, kilay, pati na yung ngipin ko. Napangiti ako dahil nakakabit silang lahat sa akin. Hindi nila ako iniwan. Kahit pa sinabi kong sana mabura na lang yung mukha ko. Kinabukasan, awa ng Diyos, ay hindi naman ako sinisante ng amo ko. Pero pinagsabihan lang niya ako. Ito yung nakakatakot, Sir Neb. Kasi habang nagtatrabaho, kinuwento ko yung na-experience ko na nawala yung mukha ko. Biglang napatayo yung amo ko. Nilapitan niya ako tapos pinaulit niya yung kinuwento ko. Talagang nangangatog siya nung sinabi niya sa akin na na-experience din daw niya yung pangyayaring yon. Akala raw niya ay mababaliw na siya nun kasi sigurado siyang hindi siya nananaginip. Lalo lang tuloy akong natakot kasi hindi lang pala basta-basta malikmata yung na-experience kong yon. Sana wag na ulit mabura yung mukha ko, Sir Neb, kasi iilan na lang nga yung mga magaganda sa mundo. Tapos buburahin pa. Ang kwentong glitch in the matrix ko po ay hindi sa akin mismo nangyari, kundi sa isa kong tita. Nagtatrabaho si tita sa isang salon sa US noong 1980s. Ito raw yung panahon na naging napakalakas ng movement ng drug sa Amerika. Yung drug ng mga drag queens. Yung salon na pinagtatrabahuhan ni tita ay pag-aari ng isang drag queen. Hairdresser si tita at bilang drag queen ang may-ari noong salon ay mga drag queen din ang karamihan sa kliyente nila. Isa sa pinakamahalagang kagamitan ng isang drag queen ay yung mga wig. Mahahaba at natural looking wig. Kaya ang isa sa inaalok na serbisyo ng salon ay ang pagbebenta ng mga wig na gawa talaga sa totoong buhok ng tao. Nagbabayad talaga sina tita ng mga babae na may mahahaba at magagandang buhok para makuha nila yung buhok ng mga yon. Ang pinakahahangat daw nung amo ni tita ay yung natural na pulang buhok. Ang tagal na raw nitong naghahanap ng ganoon pero hindi siya makahanap dahil either ayaw magbenta noong may-ari ng buhok o kaya ay hindi natural na red ang kulay ng buhok nito.
One time ay nakahanap si tita ng babaeng redhead na hanggang puwetan ang buhok. Sobrang kintab at silky raw noon at sumusunod sa galaw ng may-ari. Halos kalad ka rin daw si tita ng amo niya para mahabol nila yung babaeng napadaan sa harap ng salon. Nang maabutan nila ito ay teary-eyed pa raw yung amo niya habang pinapaliwanag doon sa babae ang pakay nito. Yung babae naman ay maluha-luha din kasi gipit pala ito at kailangan talaga ng pera. Nagkasundo sila sa halaga at pumayag yung babae na putulin hanggang batok nito yung mahaba niyang buhok. Nanginginig daw yung kamay ng amo ni tita kaya siya na lang yung gumupit sa buhok noong babae. Tuwang-tuwa ngayon yung amo ni tita. Kinabukasan daw ay nag-uumiyak yung amo niya na si Pepper. Nawawala raw yung buhok na ginupit niya at may hinala siya na ninakaw yun sa kanyang bahay. Pero ang nakakapagtaka, Sir Neb, ay yung buhok lang ang kinuha at hindi yung iba pa niyang importanteng gamit. Pati nga raw pera sa bag ni Pepper ay parang nadagdagan pa. Parang binalik yung perang binayad niya sa buhok. Sa isip-isip nilang dalawa ay baka yung babae mismo na nagbenta ng buhok ang gumawa noon. Pero bakit? Wala na nga silang nagawa sa nawalang buhok. Mabuti na lang daw kung pinasok man ng magnanakaw ang bahay ni Pepper ay hindi na siya sinaktan pa. Makaraan ng ilang araw ay nakita muli nila tita yung babaeng nagbenta sa kanila ng pulang buhok at sa gulat nila ay mahaba na muli yun. Hinabol ni Pepper yung babae at kinumpronta. Tumatanggi raw yung babae sa mga bintang ni Pepper. Hindi niya nga raw sila kilala at hinila-hila pa niya yung buhok niya para patunayan na totoo yun at hindi wig na ginawa lang nito matapos nakawin yung buhok sa bahay ni Pepper. Litong-lito raw si Pepper at nagtanong pa kung may kakambal yung babae pero tumanggi rin ito. Kalaunan sa kagustuhan ni Pepper na magkaroon ng pulang wig ay inalok muli niya yung babae na ibenta sa kanya yung buhok niya. Sa gulat nila ay napaluha uli yung babae at sinabing gipit ito. Basta kung ano ang sinabi niya noon sa kanila ay inulit lang niya. Muli ay noong gugupitin na ni Pepper yung buhok noong babae nanginig na naman yung kamay niya at si tita na lang ang gumawa noon. Weirdong weirdo raw si tita sa nangyari dahil parang nade-deja vu sila. Pagkaalis noong babae ay napag-usapan nila ni Pepper kung papanong naulit lang talaga yung nangyari dahil ultimo pala suot nilang mga damit noon ay kapareho ng suot nila noong una nilang binili yung buhok noong babae. Naging masyado raw silang sensitive sa paligid na pati mga nangyayari sa labas ng salon ay pinaniniwalaan nilang katulad lang din ng nangyari noon. Maaga silang nagsara ng salon dahil sa sobrang takot. Sabi pa raw ni tita kay Pepper ay baka naeengkanto sila. Kinailangan pa niyang ipaliwanag yung naeengkanto kay Pepper. Sa kabutihang palad naman, Sir Neb, ay hindi na nawala yung buhok sa bahay ni Pepper. Nagawa niya nga yung wig at naisuot niya sa mga shows. Kapag naaalala daw nila yung experience nilang yun, natatawa na lang sila. Pero may takot pa rin na hindi nila maiwasan.